Palihog sa pagtindog sa utang nagabasa pa sa pulong sa Ginoo. Matthew chapter 5 verse 9. Akong masahon sa English Standard Version. Matthew 5:9. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Ako magbasahon sa Bisaya. Bulahan ang naningkamot nga managdait ang katawhan kay isipon sila sa Dios nga iyang mga anak. Magampo ta, Ginong Dios nga naningamahanan, gyud nga ka nga ginadayeg o pinapasalamatan sa mga kinabuhi. Salamat Ginoo sa pribilehiyo nga makapawalanon na kung misinong pulong, among gituohan Ginoo nga kanay imong pulong buhi ini o kahatag kanamo kini panalangin, pagdasig, pagbadlong, pag-correct Ginoo, and amo ang ginapangayo Ginoo kaalam kay balo. Samtang maminaw mi ug gatuon mi sin pulong amo ning sabtan, labos tanan tagay mi og puso Ginoo nga amo ning ma-apply sa mga pinabuhi. Father, salig sa imo ang kanan sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Waliyog sa pagpanglingkod. So kani ato ang pulong karon, gitaytolan ni Blessed are the peacemakers. Sayang atong mabasa po ninong mismo sa iyang verse. Ako nang i-share usa ni sa akong mga devotional o ako i-share sa inyo karon nga gabi. So kaning usa ni sa gipangwali ni Jesus Christ sa gitawag Sermon on the Mount. Ato ning nailap po niya siya nga the Beatitudes, part ni siya sa pagpanudlo ni Jesus Christ. And mo ni usahan sa iyang gipangsulti nga blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Sige sa wali niya ang first part sa iyang pagsulti kay blessed are or bulahan ang sa mabasa natin sa verse 3 hangtod sa 11. And kaning gisulti ni Jesus Christ diri about sa peace. It means kanang shalom, di ba, sa Hebrew. So si Jesus Christ gina encourage niya ang mga believers ato nga time tungod kay kani nga panahon pod uso pod kayo ang conflict. O dili na bago ang conflict sa sukad pa sa una naagyo yung mga conflict among Christians sa mga panimalay bana o sa community. So sometimes ang mga Kristohanon labi na po sa ako sa una, ang pagsabot na ko ani the verse is dapat mo avoid ka sa mga conflict. Pag-avoid sa conflict, meaning we are being peaceful. Muna akong pagtuo po sa una. Pero dili di ay ang kamatuoran, avoiding conflict is dili siya same as being peacemaker or makers of peace. Napoy mga panahon niya dili ta mo avoid. Instead mo tabang ta sa pag-settle sa conflict. But sometimes ang ato ang actions kanang wala bitaw wisdom, walay tama nga pag-understand or tuson ra ato ang pagtabang nga imbis gusto ta mo resolve sa conflict, mas na-worsen ngayon ang sitwasyon. But si Jesus Christ, again sa iyang pulong ni isulti siya, blessed are the peacemakers, not peace avoiders or troublemakers. So karon nga gabi let us learn about ani nga passage as someone who brings peace nga parehas sa gibuhat ni Jesus Christ. So, unsa din ning peacemaker? Ang peacemaker is not someone nga mag-avoid sa conflict. Dili siya kanang mulikay, dili siya kanang magpahilom o dili siya kanang mag-walk out. No, dili siya mo na ang pasabot sa peacemaker. Ang peacemaker is someone nga nagalihok para ma-resolve ang usa ka conflict. Maghatag siya og kanang ma-reconcile niya ba ang usa ka kanang conflict. First between man and God, and then among people. So ako lang ma-explain on niya. So usa din usa ang mga klase sa mga peace nga gusto ni Christ ipaabot sa tuwa. Ang niyo man siya nga blessed are the peacemakers. Kung anong gusto man niya
na mahimot ang mga peacemakers. Una, peace with God. Ingon ang Romans 5:1, akong ikot ang Romans 5:1. Therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So usa ni siya kanang spiritual ang ipasabot diri. Spiritual peacemaker nga mag-lead sa mga tao to this kind of peace. Nga di ba ang kung mabasa nato ang Ephesians, ginapasabot diha ni Apostle Paul nga ang sitwasyon sa tao, we are enemies of God. Ang atong posisyon diha sa Ginoo kay dili ta niya suod. We are sinners sa iyang atubangan. Kanang we are enemies according pa sa Ephesians. So naputol ang relasyon nato sa Ginoo, nagkaroon tag conflict ang man ug ang God. Karon gusto ni Jesus Christ nga mahimo pud ta nga peacemaker, nga kita ang mag-lead sa mga tao nga ma-resolve ang conflict, ma-connect ang naputol nga relasyon sa tao sa Ginoo. Na ang pasabot-an nako is through evangelism and discipleship. Nga mahimo tang peacemakers spiritually, nga mag-lead ta sa uban, nga maging kuanta kanang carrier sa gospel, nga maka mahimo tang bridge nga ang tao makaila sa Ginoo, ma-resolve ang conflict unya ma-connect ang naputol nga relasyon diha sa Ginoo. Ikaduha, peace with others. Ang ingon sa pulong sa Ginoo, strive for peace with everyone, no, makita sa Hebrews 12:14. Ang gusto sa Ginoo nga ang peacemaker di ay mo'y mo-mediate, mo'y mo-forgive, mo'y mag-reconcile sa mga broken relationships. No, una, peace with God. Ikaduha, peace with others. Ang encouragement ani nga kita pud mahimo pud tang sana mediator, kita ang mahimong pamaagi nga mo resolve ang mga conflict. No, dili lang ni trabaho sa mga pastor, kay ang pastor mo baya nang tig-resolve og conflict do mga member nga nag-away mo pinay mo mo patunga. Pero dili lang ni trabaho sa pastor, trabaho ni sa tanan nga anak sa Ginoo. Mo mediate, siya pud ang number one nga mo forgive, siya pud ang mag-reconcile sa mga broken relationships. And ikatulo is inner peace. Ingon ang Philippians 4:7, common man in a verse, and the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and minds. So ang peacemakers di ay are also carriers of peace, not bringing gossip, conflict, or chaos. Dili tighatod og mga istorya, dili tighatod og mga words nga makapa sugnod sa problema nga makapadako na noon. So ang anak sa Ginoo are bringers of peace. Kanang magbitbit og words nga makapadasig, words nga maka build up sa matag usa, maka-edify sa matag usa. Kay ang kaaway biya, di ba, gusto yun siya og kanang division, gusto siya og conflict. So kita pangayon nato sa Ginoo gyud nga, Lord, akong words tabangi ko, Lord, nga makahatag ni og peace, na grace sa akong pagsulti, na kanang makahatag ni og kanang kadasig sa matag usa, nga dili maka-create og conflict or gossip. So mo tong tulo nga kinds of peace nga gusto ipaabot ni sa writer no si Matthew, nga of course si Jesus Christ ang nagsulti ato, ang nagwali ato sa mga tao, nga peace with God, and then peace with others, and then naabot tay kanang inner peace. And then sa second part sa verse, kung bantayan ninyo ningon diri, for they shall be called sons of God. So kani siya nga statement is an identity statement, na if you are sons of God, meaning you are also peacemakers. Kay si Jesus Christ ba siya ang ultimate nga peacemaker. Amen. Amen. Kay siya gyud ang nag-reconcile sa relasyon nato, o ang relasyon nato ngadto sa Ginoo. Siya gyud ang ultimate peacemaker, ang ultimate sacrifice nga pinaagi sa iyang
pag sakripisyo siyang kinabuhi no nakaangkon ta og relasyon diha sa Ginoo, tinuod nga relasyon, nabalik nga to ang naguba nga relasyon sa Ginoo ug nahimong tang iyahang mga anak no spiritual sons and daughters of Christ. So to be called son of God, kinahanglan po ay ma-reflect ang iyahang character sa atong ginabuhi. So kung mahimutang mga peacemaker, mag-reconcile ta, kita mahimong pamaagi nga ma-reconcile ang mga conflict sa sulod sa panimalay bana, sa tarabahoan o sa sulod sa simbahan. Then atong ginapakita ang character sa Ginoo, which is ang peacemaker. Gapo na naisgutan ko na mo kanta nag-istorya mi ni Tibian ni Minsi katong nahitabo bitaw nga pagpusil sa unahan. Namin siya na ko sila ba nga nice ra gyud ang kinabuhi nimo kung kanang wala bitaw kay kaaway. Okay. Baya dili gyud tinuod gyud di gyud mapalit ang kanang kalinaw, dili matumbas sa kwarta. Kay kung naa kay kaaway baya, labi nagbaharag imong kinabuhi, wala biya kay kalinaw. Kanang sige kag hunahuna ba basin og karon na akong katapusan niya na bitaw. Kay nato na istorya nga parent gyapon sa BLC. Na pusila na daw sa una. Ano ba? Nato siya mga istorya nga na kalaban lagi. Nabi ato gipang post niya. Murag si Carla Pichero na post. Daghan mga media nga ipang patay. Nabi natin sa Surigao del Sur. Kung